Maliit bang kita sa pagtitinda ng isda? Nako, baka naman kasi may sira na. Paano malalaman kung hindi na pwede ang benta? Halina't pakinggan mo. Ito ang mga common signs na hindi na ito pwede. Una, hindi na kaaya-aya ang amoy. Pangalawa, kulay pula na ang mata. Pangatlo, sobrang lambot na ng balat nito. At nag-iiba na din ang kulay. Narito ako ngayon sa Candon City at kasama ko ang isang mangingisda na si Mang Arturo. Ating kunin ang kanyang pahayag patungkol sa pagkasira ng mga isda. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Ang tilapia kasi, madaling masira yan. Lalo at may mataas na moisture at nutrient content ito. At hindi dapat siya tatagal sa labas ng 2 oras na walang yelo. Kapag hindi ito agad nilagyan ng yelo o nilagay sa ref natin, unti-unti na siyang masisira, gawa nga ng hindi nilagay sa tamang temperatura at nakakakalap din ng bakterya sa paligid. Ang bakterya kasi hindi natin nakikita yan. Kaya kahit sabihing malinis ang paninda mo, kung nasa tabing kalsada ka nagtinda, hindi na maganda ang texture niyan. Salamat sa inyong pahayag, Manong. Dapat pala kapag nakuha na ay lagyan na dapat ng yelo. O kaya naman, pagkatapos hugasan ay irekta na sa ref. Oo, pero meron yung iba na nagbebenta, kahit na aware na silang may sira ng tenda, itinitinda pa din basta mabenta. Wag naman sanang ganun. Siyempre, maaapektuhan din yung kalusugan ng tao. Tama po kayo dyan, Manong. Nung nakaraang linggo nga, bumili sila ng tilapia sa labas. Ang ganda pa ng balat nito, pero grabe, nung tinanggal na yung hasang, ay, sobrang baho. Naranasan mo na bang bumili ng tilapia na sobrang ganda, pero nasa loob palang kulo? Ay, sobrang ganda, pero sira na pala. Narito ang mga posibleng solusyon para maiwasan ang pagkasira ng mga tilapia. Una ay ang sinabi ni Manong, nalagyan ng yelo o kaya naman na ilagay sa freezer. Pero mas epektibo kapag durog ang yelo dahil mas mabilis itong makapunta sa lahat ng bahagi ng isda. Pangalawa, kung gagamit naman ng cooler ay tiyakin may butas ang ilalim para ma-drain ang natunaw na yelo, dugo at dumi. Pangatlo ay dapat malinis ang kamay kapag hinahawakan natin ang isda. Huwag pigain o ihagis ang mga ito at iwasang masugat ito dahil mabilis lang itong kapitan ng bakterya. Paalala! Ang tilapia ay madaling masira kaya naman iwasan natin ang sanhi ng pagkasira nito. At siguraduhing maayos ang pagpapalamig para laging sariwa ang benta. Magandang benta, madaming kita. At dito na nga po nagtatapos ang aking programa sa oras na ito. Magandang araw at naway nasa mabuti kayong kalagayan.